Kung laging masakit ang puson, kasing sakit ng utang na hindi binayaran. Sa video na ito, ituturo ko yung mga tips para mabawasan ang kirot. First, magpainit. Uy, magpainit? Sige nga, tawagan ko siya. Hello, mahal. Uwi ka na. Kailangan natin magpainit. Masakit ng puson ko eh. Op. Magpainit ng tubig. Hindi po magpainit kasama si Mister. Gamitin ng mainit na tubig para gumawa ng warm compress. Yung tamang init lang po, wag naman po yung kumukulo. Tay, subukan nga natin agimat mo. Tubig yan. So, painitin nyo po yung tubig, tapos maglagay po kayo doon ng towel. Ibabad nyo po doon, tapos ipigain nyo. Tapos ilagay nyo po sa puson nyo for 20 minutes. Nakakaganda po kasi ng blood flow, tapos nakaka-reduce ng tension and spasm kapag meron tayong warm compress sa puson. So, nababawasan po yung kirot. Ay, hindi na palahan. Mag-warm compress na lang ako. Ha? Sayang naman. Nagmamadali pa naman ako. Oh, para kay Mister. May good news ako sa iyo. Dahil ang next tip ay makipagbakbakan. Kaya boss, umuwi ka na ng maaga at lambingin na agad si Mrs. Dahil may mga ilan, okay? May mga ilang study pong nagpapatunay na nakakabawas ng kirot kapag ang babae ay nakikipag-contact. Nangyayari to dahil tumataas yung endorphins during contact. At ang endorphins po ay natural painkiller. Actually, kahit di naman makipag-contact, kahit yakapin lang si Mrs. or si Jowa, okay na. Ang tumataas naman dito ay yung oxytocin. Ang oxytocin nakaka-modulate din yan ng pain. Next, mag-unat-unat at mag-yoga. Dok, di ba dadami yung regla ko? O kaya baka sumakit lalo yung puson ko kapag nagganyan ako? Hindi po. Very safe po ito. Actually, any form of exercise, very safe during your menstruation. Basta, do it very lightly lang. Huwag naman masyadong magbubuhat ka ng mga mabibigat na bakal during mens. Siyempre, baka mahirapan po kayo nun. Kaya ko po sinuggest yung yoga kasi mas magaan po ito gawin. According to this study, comparing the effects of aerobic exercise and yoga on PMS. Sa conclusion, it is concluded that both aerobic exercise and yoga movements are effective in treating premenstrual syndrome. Pwede po kayo mag-cat cow pose. Ganyan po yan. Pwede rin po kayo mag-cobra pose. Ganito naman po yan. Itong mga movements na to, nakaka-increase din po ito ng endorphins. So, mababawasan yung kirot. Tamang-tama po yan. Para pagdating ni Mister, nakapag-stretching ka na. Next, ito po very important pero laging nakakalimutan. Damihan yung pag-inom ng tubig. Associated po kasi sa tagal tsaka sa intensity ng kirot kapag dehydrated yung babae. Meaning, kapag mas tamad po kayo uminom ng tubig, mas masakit yung menstrual cramps nyo tsaka mas tumatagal siya. According to Harvard School of Public Health, hindi na po 8 glasses per day. Actually, 9 glasses per day na po para sa mga babae. Tandaan na yung mga tips na to ay pwedeng hindi gumana sa inyo lahat. At tandaan na kung yung kirot ay bago lang, ibig sabihin dati hindi ka naman nagkakaroon ng ganun kagrabe na menstrual cramps, pero ngayon sobrang sakit. O kaya naman yung kirot niya ay talagang tumitindi every time nagkakaroon kayo. At kung wala ng gamot na gumagana sa inyo, mas maganda po magpa-check na sa doktor. Han, malapit na ako ha. Medyo traffic lang, pero mabilis na to. Han, may problema nga eh. Nakalimutan ko. Dadalaw pala yung mga magulang ko ngayon. Next time na lang. Kung meron kayo talang comment down below and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.